Nandito pa rin tayo sa ating pag-aaral kung saan ay pinag-uusapan natin itong bakit kailangan dumaan ang ating Panginoong Jesucristo sa temptation dahil nga kailangan ma-fulfill ang righteousness, kailangan makakuha tayo ng pagkakataon na maging example siya sa atin at to demonstrate His divinity and then to show His reliance on God's Word. At dito na nga tayo magtatapos dahil napakahaba na ng ating pag-aaral. Dahil ito ay sideways lang doon sa ating pinaka-main na pinapag-aralan ng mga nakaraan. So, hindi na natin pagtatanggalin. Ito yung mga pinag-aralan natin noong nakaraan. At ang huli na natin ngayon tatalakayin, ito yung huli natin. Ito pala yung huli natin. And then, dito na, sa number 6. Yan. So, ang sabi, kaya dumaan ang Panginoong Jesucristo doon, sa temptation na yan, ay to rely on the Holy Spirit. Okay? So, ibig sabihin, because He is fully man, nagdedepende siya sa power of the Holy Spirit para maganap niya yung kanyang public ministry pagdating na ng kanyang temptation na ito. Kasi preparation nga ito ng kanyang ministry. Okay. So meron tayong dalawa rito pag-uusapan, Galatians chapter 5 verse 16 at saka John 14:26. Na kung makikita natin dyan, mapag-aralan natin, sabi, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ito pang isa, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Alright, so, here we go. Relying on the Holy Spirit, saan? In the truth, and of course, in the Spirit itself. Ito yung ating dalawang versikulo. So, anong makukuha natin dito, mga binamahal? Okay? Dito sa Galatians chapter 5, verse 16, ang sinabi po niya doon, this verse is a key part. Isa lang sa mga key part ni Apostle Paul teaching to the Galatians about what? Living a life that led by the Spirit. Okay? And rather than our sinful desire. Di ba? Kung naalala natin noong mga pinag-aralan natin mga panahon na yun, by default, tayo po ay laging magkakasala dahil sa flesh. Wala tayong magagawa doon. Nandun na yun. Given na yun. Okay, pero dito, hindi niya sinabi doon sa Galatians chapter 5:16 na yan, kundi meron siya ritong instruction to walk, to do, to act according to the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh. Nakapaminin natin na tayo nga ay laging dinadala ng flesh na yan, dahil given na nga yan, hindi yan rason para gawin natin yung mga ginagawa ng makamundo. Kasi ang bilin niya is, hindi bilin, kundi instruction. Okay? So, makikita natin, tignan natin yung breakdown niyan. Ayan yung sinabi ko kanina. So, what are the biblical truths on this? Okay? Contrast between the spirit and the flesh. Ano yun? So, the verse highlights a fundamental contrast between the spirit and the flesh. Ano daw yun? Dito sa Paul's writing, the flesh often referred to the sinful nature of human na inclined towards what? Disobedience of God's law. Yan ang laging gustong gawin ng ating flesh to disobey God's law. So the Spirit, in contrast, refers to the Holy Spirit which believers receive when they accept Jesus Christ. Pag-aralan natin yan sa, sino nakaalala?
Hindi na naalala. Pinag-aralan natin yan sa kung saan unang nakakilala ang isang mananampalataya ay instantly nagkaroon ng ano talaga. ano nangyari nung na-prick na siya, nakakilala na siya, napunta na siya sa realidad ng spiritual realm na, oh my God, alam ko, isa akong makasalanan, ibibigay ko na aking buhay sa Panginoon, tatanggapin ko na siya. Right there and then, dahil totoo yung nasa puso mo at gusto mo siyang tanggapin, ano nangyari sa araw na yan? Sa the moment of that, pinag-aralan natin yan. Ano yun? New creation, ano pa? Born again, ano pa? Nagkaroon siya ng justification. Yan ang pinag-aralan natin, pati sanctification. Ito na yun. Papunta na sa sanctification, sinasabi niya rito. Tapos na yung justification right there and then. Yun yung instantaneous na nangyari. Okay? So, makikita natin na that spirit na instantaneous sa atin, na nasabi nga ni Pastor, nagkaroon ng born again, yung ating inner, yun yung Holy Spirit na yun na nag-dictate na sa atin. Na kahit pa sabihin natin na merong di ba, yung pinag-usapan natin last week na kung paano tayo makaalis sa isang temptation, marami tayong pinag-aralan noon. Alright, so itong Holy Spirit na ito, it is the one who empowers us to overcome the sinful inclination of the flesh. Yun dapat ang mangyari. Okay, next. Number 2, ang biblical truth about Galatians chapter 5, verse 16 na yan, ay the imperative, ang dependency natin dapat sa Holy Spirit. Hindi sa ating kagustuhan, hindi sa ating flesh, hindi kay pastor. Dahil sinabi ng pastor, huwag mong gawin yan. Hindi. The dependency should be on the power of the Holy Spirit. Diba? So it suggests dito na it is ongoing and continuous action. So walking in the Spirit involves what? Daily, moment by moment, reliance on the Holy Spirit. It's a guidance power rather than following one's own sinful desire or natural inclination. Next. Ayan. So sa number 3, ang biblical truth ng Galatians chapter 5, verse 16 na yan, ay the promise of victory. Ang sabi niya doon? The promise is very clear. If you walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Definitely. Hindi ko mangyari yun. Kung ang guidance mo at kung ang inclination mo ay puro spiritual, ano ang magiging kalalabasan nun? Eddie, walking into the Spirit. Di ba? This implies that the power to overcome sinful desires comes not from human effort, kundi through the enabling of the Holy Spirit. Kasi doon tayo nakadepende sa Kanya eh. Doon tayo kumuha ng lakas. Nandun yung power natin. Hindi power natin, kundi power of the Holy Spirit. Next. Paano natin gagawin? Practical application. Madaling sabihin yun eh. Di ba? Madaling sabihin. Okay, sige. Holy Spirit, come. Di ba? Kinakanta pa natin na. Ano yung kanta na? Holy Spirit, come to me. Di ba? Parang kantang gano'n. Sayang. Churok pa yun. Di ba? So, parang hindi tama eh. Kasi nandun na sa sayahan din yun eh. Ba't kailangan natin imbitahan si Holy Spirit na pupunta sa atin para bigyan tayo ng lakas? Ang problema doon sa kanta. Wala tayong dependency sa Holy Spirit, kaya ini-invite pa natin siya, pupunta sa atin, para magkaroon tayo ng lakas. No! Nandun na siya the moment na tayo po ay tumanggap, nagkaroon na tayo ng justification, na punta na, nag-stay na sa atin ang Holy Spirit. So now, practical application. Paano natin gagawin? Daily surrender. Believers are called to daily surrender their will and desires to the Holy Spirit. Hindi sa akin, hindi kay pastor, hindi sa asawa nyo, hindi sa mga
whoever, isurrender natin ang ating sarili sa power of the Holy Spirit. This involves what? Prayer. Pinag-usapan natin yan. Mga nakaraan. Ano pa? Yung mga previous natin pinag-aralan, kung talagang sulat kayo, kung talagang inilagay nyo sa puso nyo yan, ano na lang to parang review lang ito Daily surrender by means of prayer, reading the scriptures, and being sensitive to the Spirit's leading in our life every day. Ang problema, ang nagsusukom kasi yung power ng flesh. Kaya minsan, yung pinag-aralan natin last week, hindi na natin alam kung ano ba ang leading ng Holy Spirit at anong leading ng atin. Nahihirapan na tayo mag-distinguish yun. Dahil mas binibigyan natin ng importansya ang ating laman. So ano mangyari nun pag laman ang laging nangingibabaw? Diba? Alright, next. Spiritual discipline. Madaling sabihin nyo na, Holy Spirit is with us, Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Madaling sabihin yun. Dali. Paano natin gagawin? Ayun na nga, sinabi ko nga, it involves prayer, it involves reading the scripture, and being sensitive to the Holy Spirit. Spiritual discipline. Engaging in spiritual discipline such as what? Again, prayer. Kaya mo din. Sino sa ating ngayon na mahilig mag-pray? Tagpipiso. Hindi, Jay. Impasok ko pa na papel. Lahat na tayo? Jay. O baka naman mas nawala yung Facebook. Tagpipiso ta pa mga umayag sa Saturday ko. Kagising sa umaga. Showbiz. Browse ka agad. Sino kaya yung... di ba? Pag may nakita nga ako, share ko agad yung mga nakakatawa Ang dami doon yung tumatawa doon. Well, I am not accepted. Kasi, minsan, natural, pag yun na nakita mo kasi, Sakit. nandun na kaagad yung mga, kung ano yung mga kanakuha na nandun. At ang pinakamahirap doon, kung meron ka na-discover doon na live, yun ang mahirap doon. Mas live mo nakita mo. Mas live yun. Kasi live yun Diba? Mas mahirap yun. Kaya minsan medyo aware ako pag ako nagla-live Gusto ko nagla-live lang yung mga talagang ano lang. Yung mga hindi makakasira sa akin. Iba Max. So here we go. Spiritual discipline. So dapat makikita natin na in order for us to apply, na sinasabi natin, the power of the Holy Spirit, it involves spiritual discipline. What? By, again, prayer. Kapag nawala yung prayer na yan, wala na. Bagsak na yan. Wala na. Don't ever ask Holy Spirit, come to me. Oh, by the power of the Holy Spirit, I declare. No, that doesn't work that way. Wala yun. Yung sinasabi nila, i-claim mo, kapatid. Ganyan. No. You have to rely to the power of the Holy Spirit by prayer. By reading the scripture. Ano pa? By, kung kaya natin, fasting. Ano pa? So makikita natin doon, yung nag-worship. Meron iba sa atin dito na talaga namang sobrang blessed siya. Lagi nila nag-worship yan. Pagkagising sa umaga, nag-worship yan, kumakanta. Di ba? So kung wala yan sa buhay ng isang Kristiyano, hindi uubra yung Galatians chapter 5 verse 16 na sinasabi doon. Walk in the Spirit. Walang power yun. It will not work in us. Tapos ngayon, pag may problema na, kasi, mas nanaig kasi yung ating flesh. Yun ang binigyan natin. Yun ang finit natin. Hindi na natin finit yung ating spiritual by prayer, reading the scripture, worship, meditating. So these practices can foster a deeper relationship with God, spiritual discipline. It enables the believer to better resist sinful impulses. Kasi kung
kung filled ka talaga ng Banal na Espiritu Santo, hindi mo yan hindi ka makakaroon ng desire. Hindi ka makakaroon ng inclination to do bad things. So in summary, Galatians 5:16, in-encourage po tayo to live a life that is consistently led, empowered by the Holy Spirit. Napakaganda nitong itong versikulo nito. Nagbibigay sa atin ng lakas. Nire-review tayo. Sinasabi sa atin, mga kapatid, nasaan na yung prayer life mo? Mga kapatid, nasaan na yung dependency mo sa Panginoon? So makikita natin dito, it is the key to overcoming sinful nature and living a life that reflects God's will. Di ba? Anong gusto ng Panginoon sa atin? Lumakad ng maayos. Magre-reflect sa atin yun kapag nakadepende tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Dito sa versikulo ng 5:16, this not only highlights the internal struggle between the Spirit and the flesh. May struggle yan eh. Alam natin yan. We know, it's given already. Alam natin yan. Na kapag yung flesh talaga yung binigyan natin ng pagkakataon, wala. Bagsak talaga yun. Most likely, kung ano na pinagkagawa natin kalabuhan. So, dito, it's a very clear directive na ang promise ng victory sa atin ay magkaroon tayo ng spiritual dependency by the power of the Holy Spirit. Now, pupunta na tayo sa pinaka-highlights. Ito na, relying on the truth and the Spirit. Alright? Dito, meron tayong tatlong versikulo na kung saan sa John chapter 16 verse 13, sinasabi niya doon, but when He, wala kasi dito ba? Wala. Okay. Dito sa John chapter 16 verse 13, ang sabi niya, babasahin ko na lang. Kung meron kayong Bible, pwede rin yung tignan dyan. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Diba? So this promise is not just for the disciple, but for all of us today. Hindi lang sa kanila yun, kasi nagsasalita ang Panginoon sa Kristo ng panahon na yan sa kanyang mga disciple. So the Holy Spirit, often called the Spirit of Truth, plays a pivotal role in our lives as a believer. He's not merely a force or a mystical presence. Hindi sa isang bagay na, sa dyan, yung isang napakalakas na kapangyarihan. Hindi. He is our guide. He is our teacher. He is our counselor. Based on John chapter 16 verse 13, at sabi niya doon, when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all that truth. Diba? So it leads us into deeper understanding and living in God's truth. So, as we study dito, ano bang purpose natin ng pag-aaral na to? Ang purpose nito is to deepen our understanding of truthfulness. Matandaan natin yan the Spirit of God will come and He will guide us, He will teach us in all truth. So anong purpose natin dito? Malaman natin ang katotohanan ng truthfulness. Ano ang kaibahan doon is lying. Pupuntahan natin mamaya yun. Lying versus truth of the Holy Spirit. Okay? So, nakikita natin dyan, mga minamahal, truthfulness is not just about avoiding lies. Okay? Truthfulness is not just avoiding lies. It's about, aligning our hearts, our words, and of course, our action. Into what? Into the righteousness of God. Ina-align natin. Di ba? Yan ang truthfulness ng sinasabi niya, the Spirit of Truth. Yan ang purpose natin ngayon. Kailangan natin malaman yan. Ano ba ang role ng Holy Spirit sa atin para magabayan tayo.
the Holy Spirit as our guide. Ito pa rin nga yan, sinabi natin kanina, sa Acts chapter 1, verse 8. Alright? So dito, makikita natin na sino ba ito si Holy Spirit? Ano ba? Si Holy Spirit daw, kagaya na sinabi natin, hindi siya isang mystical force lang, na nandyan lang. Kundi, isa siyang espiritu kung saan, isa siyang passive observer na kung saan he is actively participates in guiding and empowering Christians to live out their faith. Yun ang trabaho ni Holy Spirit. Ginagabayan tayo. Tinuturuan. Tinuturo sa atin ang katotohanan ng mga bagay. So, this empowering goes beyond just providing comfort or support. It involves giving believers the strength to face challenges. It's a boldness to speak the truth at ang ating persistent in our personal or spiritual journey. Makikita natin dito, ang role ng Holy Spirit ay isa siyang empowering presence. Acts chapter 1, verse 8. Na kung saan, makikita natin dyan, na, sabi mo, ilagay ko dito yung, pwede pakiano nga, sis, thank you. Kalimutan ko na ilagay. So, He is the empowering presence sa Acts chapter 1 verse 8 na sinasabi doon na itong Holy Spirit daw na ipromise ng Panginoon na magbibigay sa mga believers o sa kanyang followers the empower to what? To witness. Ayan o. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. So dito, ina-highlight niya na ang power ng Holy Spirit ay magbibigay siya ng power kung saan i-empower niya yung kanyang mga believers to be witness. Hindi lang dito nga sa Jerusalem, kundi magkakaroon sila ng effective witness and reaches across geographical boundaries ng buong mundo. Ang Holy Spirit na to ay siya nag-enable sa mga tao upang kanya po ay mabigyan ng kapangyarihan, mabigyan ng kalakasan upang ma-execute yung ating ibinigay na ministry sa atin. Okay, naman sis, thank you. So, at the same time, He is also our teacher and counselor na tinatabi nga dyan sa John chapter 14, verse 26 na sinabi na nga natin kanina. So, dito, punta nga muna natin sis, thank you. Marami pa naman tayong oras niya. Chapter 14, verse 26. Dito, He is a teacher and counselor. So, kapag pagbabasahin po natin yan, ang isa sa mga role ng Holy Spirit na yan is the way, tama ba? 14:6. Is it the one? Ano nakalagay kanina dun sa, is it 14:6 or 14:26? 26. Kaya sabi ko parang mali ako. 26. Tira natin for 26. So, isa siyang teacher and counselor. Ayan, 14:26. Ayan. Isa siyang teacher and counselor. Sabi niya, 14:26. Dito, sinasabi niya na isa siyang advocate. Isa siyang helper. Helper of what? Who will teach all the disciples to remind them of everything Jesus has said. Ayan. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you
in all things, and bring all things to remembrance whatsoever I have said unto you. So, isa siyang teacher and counselor. Yan ang role ng Holy Spirit sa atin mga mananampalataya. Hindi lang siya nagbibigay ng empowerment, kundi isa rin siyang teacher. So, pwede tayong mag-rely in all things of our life, the power of the Holy Spirit. So, dito nga, sinasabi niya na ang verse na ito, it's underscored the Holy Spirit role in teaching and memory, helping believers to recall. Ano yung recall niya? And it's applied that Jesus' teachings accurately and faithfully, it highlights the personal and intimate guidance ng Holy Spirit na ibinibigay sa atin. Alright? Now, itong promoting truthfulness na ito, okay. So, papatuloy natin. Itong truthfulness na sinasabi ko kanina, na ang sinasabi niya dito sa John 14:26 na to, the Holy Spirit as a role, his role as a guide into all truth is comprehensive, involving more than just avoidance falsehood. This guidance ensures that believer not only uphold truth in their personal lives, but also promote it within their communities. So dahil nga, ang trabaho ng Holy Spirit na to ay tuturuan tayo sa lahat ng katotohanan, and therefore, yun ang magiging guide natin upang mamuhay tayo ng merong truthfulness. Okay, ano pa ang kanyang role? He is also, babalik natin dun sis, thank you. He is also a teacher and counselor, and then, ang isa pa sa mga trabaho nitong Holy Spirit nito is convicting of sin. Kailan mangyayari yun? One of the Holy Spirit vital role is convicting believers of sin, which is crucial for maintaining a life of integrity and truthfulness ng isang mananampalataya. Itong conviction na to is not just about the guilt. It is a loving correction aimed at bringing believers back into alignment with God's standard. Yun ang trabaho niya, di ba? Kung talagang puspos ka talaga ng Banal Espiritu Santo, kapag nandun siya sa iyo, you have a dependence with Him, you have the prayer life, nagbabasa ka ng kanyang mga salita, so kapag na-dislocate yung ano mo, yung linya mo, magkakaroon ka ngayon ng correction galing sa Banal Espiritu Santo, i-convict ka niya doon para babalik ka ulit sa tamang damdasin. Okay? So dito makikita natin na in terms of dishonesty, the Holy Spirit synthesizes the believer's conscience to the harm and separation that lies create, prompting repentance and fostering a renewed commitment to truth. So kapag naligaw na, i-convict ka ng Banal Espiritu Santo, babalik ka doon by means of repentance. Hindi yung basta na lang, bumalik ka na lang doon na walang repentance, definitely balik ka ulit doon. Gagawin mo ulit yung doon. Now, ito ang pinaka-highlight na. Sino-sino yung mga nagsinungaling sa banal na aklat ng Panginoon. Meron akong mga kinuha ng mga examples lang. Kasi hindi lang naman tayo lang eh. Meron din sa ibang mga panahon na sila rin ay biktima nitong mga lying. Ayan, Old Testament incidents. Marami. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Aaron, si King David. Lahat sila ay nagsinungaling in one way or another. Yung mga iba, pumatay dahil sa kasinungalingan na yan. So, dahil ba sila ay nagsinungaling, ganoon din ang gagawin natin. Meron naman mga men of faith, nagsinungaling, accept mo rin ako. Pwede rin naman sa akin yan. Pwede mangyari sa akin yan. So, ginajustify natin na dahil meron mga ganitong instances, okay na lang din sa atin, magsinungaling din. Di ba ba? Ayan. Hindi ko na papasahin lahat. Wala tayong oras. Sa New Testament, meron din. Sino?
Si Paul, Peter. ah, si Peter, si Ananias at Sapphira, si Judas Iscariot. Judas Iscariot. Sila yung mga, in one way or another, they lied. Judas Iscariot. Diba? So, dito sa Old Testament, na nakikita natin, these examples illustrates instances where individuals, despite their faith, succumb to fear, temptation, and other human weaknesses, leading them to deceive others, including God. Men of faith yan. Saan sila nag-fall? Fear. Kulang ang faith nila. Siguro, nakalimutan siguro nila mag-pray. Kulang ang prayer siguro nila. By the time na nangyari yan. Temptation. Pinag-aralan natin yan last week. Temptation. How to get out of temptation. Ano pa? Other human weaknesses. O kaya yung natatakot sila na nag-lead sa kanila ng mag-sinungaling. At hindi lang yung na-deceive nila yung others, but including God. Parehas lang din sa New Testament. Dito naman, it reflects both the failings and the faith of these figures. It's often highlighting the grace and forgiveness available through Christ. Even when, kita natin panahon na yan, even when the deceit of sin is involved sa panahon na yan. If you are looking for instances of Paul directly lying, the New Testament doesn't explicitly document such an event post his conversion. Kasi nung hindi pa siya na-convert, talagang he lied so much. At ang kanyang mga letters na kung saan nagde-depict siya, kung saan nung na-convert na siya, doon na siya nabago. Okay? Mamaya, pupuntahan natin yan. Saan na tayo? Alright, ito na ang pinakamaganda. Napag-aralan na natin kung saan nagpo-fall ang isang tao. Mahina siya. Umihina siya kasi kulang siya sa saan? Sa kain? Kulang siya sa disiplina. Kulang siya sa prayer. Kulang siya saan? Marami. Kaya siya nagpo-fall. At hindi exceptional ang mga men of faith. Nadali rin sila. Now, pag-aralan natin ngayon, kasi akala lang natin kasi, na kapag nag-lie tayo, gano'n lang kasimple yun. Gano'n lang kadali yun. Kasi nga, yung mga ibang men of faith nga, nakasala sila, naglalay sila. Bakit? Mo ako, i-judge ng ganyan. Diba? Ano ang gravity and consequences of lying? Magugulat tayo lang. Ito, meron akong biblical references and consequences of lying. Kasi akala lang natin minsan, ano lang, white lie. Ano mo sabi, may white lie ba? Maliit lang na lie. Kunti lang naman. Pero pag bigyan natin ng biblical references, yan ang sabi ni Pastor Danny, asan ang resibo? Ito na. Proverbs 6, verses 16 to 19. Basahin natin lahat yan. These 6 things doth the Lord hate. Ano daw? A proud look. Ayun na, a proud look. Ha? Meron pa rito tayong proud look. Ha? Ayaw ng Panginoon yan. Yung mga sinasabi natin nakaraan, a Berde Santo na mukha. Ayan, a lying tongue. A hands that shed innocent blood. A heart that devises wicked imaginations. Feet that swift in running to mischief. A false witness that speaketh lies. And that soweth discord among brethren. Nakikita natin dito na the gravity of sin, including the sin of lying, is a significant theme throughout the Bible. Saan nagsimula yung sinabi ng Panginoon? Na huwag kang mag-lie. Alam natin? Saan?
Ten Commandments, yun ang una niyang Thou ibinigay. shall not. Yun ang una niyang ibinigay. Magmula noon, lying in particular is addressed explicitly, not only the Ten Commandments, and repeatedly throughout both the Old and New Testament. Na nakikita na natin kanina, nagsimula sa Proverbs, ano pa sumunod? Ayan, Proverbs 12:22. Lying lips are abomination to the Lord. Baka di natin alam yan kasi hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita. But they truly are His delight. Ano pa? Ephesians 4:25. Wherefore, putting away lying. Diba? Speak every man truth with his neighbor, for we are members of one another. Makikita natin dito, na kung babalikin natin lying lips na ito, sinasabi niya na here, this verse emphasizes that lying is not just wrong. It is an abomination to the Lord. Ganun ka-grabe ang gravity ng lying. Kaya pag tayo nagsinungaling, ayan, kabalandra na. Sorry. Indicating a serious moral offense that is especially repugnant to God. And dito naman sa confession, ano naman sabi dyan? Here, Paul instructs believers to put away deceit. Alright? And embrace truthfulness, highlighting the importance of honesty, of maintaining unity within the Christian community. Dapat walang blue, walang red, walang black, or whatever. Dapat isa lang ang kulay. Okay? Next. Dapat isang lang ang kulay, di colores lang. Colores. Nagiging ano eh. Nagiging... Camouflage. Okay, so, ano naman ang consequence ng lying? Siguro bibigyan natin ng konti kasi patapos naman na yan. Ang consequence ng lying ay separation from God. Lying creates a barrier between the sinner and God, as God is holy. He cannot tolerate sin. He cannot tolerate sin. Persistent dishonesty without repentance can lead to a strained relationship with God and weakening one's spiritual life. Babagsak talaga pag hindi tayo nagre-repent sa ating mga kasinungalingan. Okay? Ano pa? Damage to one's testimony. Ayan. Marami makaka-relate niyan. Di ba? Halimbawa, sabi ni Pastor noon, di ba? May tinanong ka noon na nakasalubong mo, nabalengke pala. Ilay kayo. And then later on, namatay ba yun? Hindi naman. Nakasakit. O, namatay. So, yun naman consequences ng lying. Hindi siya ganun kasimple lang. Because it is part of the sin that God abominates. Isa yan sa mga gravity ng sin. Ano pa? Sabi nga nito, for believers, lying can severely damage their witness to others. May ano, sa number 2. Dami pa sa... Yeah. Ang damage to one's testimony. Sige. Gusto ko ano yung importance ng testimony dahil sabi natin nga na yung lying ay hindi natin nakita doon sa presentation ni Pastor last Sunday. O ngayon na i-relate niya yung sin of lying na parang napaka ano lang siya ba, yung parang magaan, di ba? Dahil lang alam natin na kasalanan ay yung mga nakikita natin na common sa mata ng tao. Pero may mabigat pala ang kasalanan ng pagsisinungaling. Doon sa testimony, damage to one's testimonies,
gusto ko lang i-divert yan doon sa as a one family in the church. Na yung testimony ng isang tao, isang membro, ay testimony rin ng buong church. Can you get the point? Na kung tayo, for example, kung ano yung ginagawa natin sa labas, yun ang magpapakita doon sa church na kinaniban mo. Can you get the point? It reflects. Yun. Kung sino ka sa labas, yun ang image. Nakikita ng tao, ay, ganun pala sila doon. Parang ganun. Kaya ang church kasi, mayroong tinatawag natin na visible church at invisible church. Ano yung visible church? Yung visible church, tayo yun. Nagkikita. Because the Bible declares that know ye not, 1 Corinthians 3, 16 to 19. Tingnan nga natin nun kung anong sinasabi doon. Baka ako'y nagkamali. Tingnan natin. Sige, ayan. 16, ibaba mong passages. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. So, yung sinasabi ni Pastor kanina, na yung Espiritu ng Diyos ay nanahan sa ating mga puso bilang templo ng Diyos. At gaano ka-importante ang templo ng Diyos na yan? Sa verse 17. Ang sabi niya diyan, if any man defile the temple of God. Sino ang temple of God? Tayo. Visible temple, tayo yon. At yung sinasabi kong invisible, yung mga tao outside the church. Yung universal church, yon ang invisible sa atin. Hindi natin nakikita, ngunit alam natin na nandoon sila. So, sabi niya sa 18, for the temple of God is holy, which temple ye are. Let no man deceive himself. If any man among you, tayo, seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Isa sinuman nga mangdadaol iti templo ti Dios, dadaolen mat ti Dios isuna. So that is a responsibility and accountability of being a temple. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Ibig sabihin, ikaw mismo, kung sisirain mo yung templo ng Diyos, anong sabi doon? God destroy. Ngayon, sabi ko kanina, ng templo ng Diyos, the reservant is temple of God, and then sa pamamagitan mo ay masira, you are accountable to God. Kaya nga, very important na alam natin kung paano natin gawin yung nararapat na ma-protect yung temple of God. Both you yourself and the body of Christ. Bakit? Tayo kasi yung living testimony or mirror salamin ng bawat isa. For example, kilala nila na si Pastor Rudy. For example, templo ng Diyos, ministro dito. Tapos ang nakikita niyang ipopost niya sa Facebook ay walang pinagkaiba doon sa pinupost ng unbeliever.
Yun. Ang sinasabi ni Pastor kanina. So, kaya ginamit ko na rin dahil siya ang nag-mention kanina na may mga posting na known to be a believers, ngunit yung pinopost, hindi nakaaya-aya sa sanlibutan. Alright. At yung posting na yon ay kitang-kita sa buong mundo. Aray ko. Can you get the point? For example, ikaw ay, for example, si Pastor. O, nandun, nagtatagay. O, nandun, nagbabayle. Ay, pinupost niya, imbis na worship, ang pinupost niya, yung ginagawa niya sa labas. Example yun na, naka-bless ka ba sa temple ng Diyos? Both sa visible and invisible? No. So that is the important that we people of God, we need to be careful. Ha? Nasabi ko nga na careful sana tayo para ang templo ng Diyos ay hindi masira. Dahil kapag nasira ang templo ng Diyos, ang sabi ng Diyos ay sisirain. Can you get the point? Yan o, very important. At kung hindi namin ituro yan, kami ang unang babagsakan. Bakit? We are accountable of your soul. Kaya nga, ang sabi ng Bible, na the people of God should learn on how to obey their leaders. Kung ano naman ang obey nyo, kung hindi naman namin tinuro. At least ngayon, hindi ako ang nagsasabi, kundi ang Biblia mismo. Ha? Hindi ako yan. Hindi ako yan. Sinasabi ko lang. Pastor. Sige, balikan natin yun, sis. Tatapusin na natin kasi panghuli na natin itong... Nagpagsan ako dyan sa mga gamits to 1 testimony. Sige. Talaga natin yung buhay ni Peter. When Jesus asked him, ano yung tanong niya sa kanya? Peter, do you love me more than this? Diba? Peter, do you love me more than this? So, tatanungin ko nga kayo ngayon. Yung tanong ni Jesus na yun, kay Peter. Kasi, tingnan natin, sa 11, na disipulo ni Jesus, nung nasa cross siya, sino lang yung nandun? It's only John. Nasaan yung iba? Nagtago. Tago, damage to one's testimony. Kasama ni Jesus yung mga yon, ng ilang taon, pero nung araw na ipapakita talaga yung testimony nila, nawala sila. Isa lang yung naiwan. Pero kasi wala pa yung Holy Spirit. Pero titingnan natin, nung meron na yung Holy Spirit, iba na. Di ba? Iba na. Kaya naman, makikita natin yung iba sa loob ng church, hindi ganun ka-inspire sa pananampalataya kasi hindi pa nila nararamdaman yung sinasabi ng acts, yung empowerment. Kaya, nadalag ng tinig ko yun. Lubong, langit. Lubong, langit. Langit yun. Diba? Salo na lang. Kami, kasi yun nga, hindi pa sila talaga puspos sa banal na spirito. Pero, kung puspos ka na sa banal na spirito, iba na yung story, mga kapatid. Kaya naman, si Peter, sa John, nung nag-registrate ni Jesus, na tinanong siya ulit, kung do you love me more than this, nagalit pa si Peter eh. Mga kapatid, kaya huwag kayong magagalit pag laging tinuturo tayo. So, tapos na kasi, pag paulit-ulit yung sinasabi sa Biblia, ibig sabihin, very important. At hanggang po natin yan. Na pag paulit-ulit ang sinasabi ng Biblia na eto, ibig po sabihin, importante yun. Kaya kung paulit-ulit na tinuturo, kasi yun yung nakikitang damage na dapat ayusin sa loob ng church. Mga kapatid. Now, so, nakita ko dun yung discipline. Kailangan natin disiplinahin yung mga sarili natin. Kasi, ang sinisira natin pag gano'n, hindi lang tayo yung pangalan ng church kung nasaan tayo, mga kapatid. Now, so be watchful sa mga
pinapakita natin action, mga kapatid. Nasa loob man tayo ng church o sa labas, badlaw mapansin sana na tayo ay anak ng Panginoon. Mga kapatid. Amen. So, bantayan natin yung testimony natin kasi napaka-important po yan. Sa ano yun, Pastor Parte, bigyan ng day. Sa Matthew 26, 35. Yung sinasabi ni Pastor. Pinapanan na matay gusto. Ang tango talang usar. Ano eh? Matthew, ano yun? Basta? 26, 25. 36, 26. Yan ba yun? Sa kanya, sa John, yung kay Do You Love Me More Than This? Sa John, kasi nasa gospel naman lahat yun eh. Yung Pero John, kung ano nyo kasi sa John, chapter 21, chapter 15. Yan, yung 35 kasi sabi niya, Peter said unto him, Thou I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Yun yung after na yung ano, yung Supper. ang sabi kasi, before the cock crow, thou shall deny me thrice. So yung pag-deny ni Peter, so yun yung ibig sabihin na yung disipulo kahit na nung kasama nila ni Jesus, parang nagmamalaki pa. Pero ang sabi ni Jesus, oh, alam ko yan, pero I will tell you the truth. Ha? Na hindi pa tumalaok ang manok, ay 3 beses mo na akong ipinagkanulong. So, in the same manner, sa ating mga ngayon, na ipagkakanulo natin ang Diyos sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. Di ba? Na hindi tayo aware doon sa accountability being a Christian. Ngunit makita naman natin na sabi niya, sabi ni Peter, I will never deny you. Tingnan nyo, I will never deny you. Oh, pero sabi ni Jesus, sinungaling ka Peter, hindi pa kitilapang manok, 3 beses mo na akong ipinagkanulo or ipinagkaila. Ngunit, sa 35, Peter told him, I will never deny you, and all the disciples said the same thing. Oh, pero nung si Jesus na ay nahuli na, up to the cross of Calvary, anong nagawa? Walang lumapit. Ang lumapit doon, glory to God, mga matatapang na mga babae. Can you get the point? Nandun sila Marta, nandun sila Maria. Nung nasalubong si Peter, ay ito yung isang kasama. Sabi ni Peter, ay, no, hindi ko kilala yan. Oh, tapos isa na naman, hindi ko kilala yan hanggang 3 beses na pinagtanong si Pedro, biglang tumilaok yung manok dahil madaling araw na yun. Oh, doon niya naalala at doon siya nagbabawi. Yun doon niya na-realize. Kaya umiyak siya ng umiyak at alam niya na Tumalis siya. pagkatapos noon, renedicate niya yung kanyang buhay. At mula noon hanggang sa kanyang kamatayan, hindi na niya iniwan si Jesus. Okay, so tatapusin na natin lahat. Bigyan niyo pa ako ng mga 5 minutes para i-justify natin lahat ito na hanggang sa lahi, ano yung magiging spiritual consequences niya ay ito na nga, damage to testimony and then loss of trust. So yung loss of trust, lying breaks trust between individuals and can lead to a broken relationships, not just with fellow humans, but of course, our relationship to God. It undermines the trust others have in the person's integrity and character. Okay? So, number 4, lying is, ano sinasabi niya dyan? The scripture warns
that all sin, including lying, dito sa Revelation chapter 21 verse 8, ang sabi po niya dyan, without repentance, lying leads to divine judgment. Kung babasahin nyo sa inyong mga, wala na tayong time, sabi niya doon, it warns all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So this stark warning underscored the eternal consequences of what? Unrepentant sin. So kung lagi-lagi na lang yun, wala talagang transformation na nangyari sa isang mananampalataya. Kasi nga, yun talaga yung kanyang ginagawa. Alright? So itutuloy natin na dito, meron namang ang Panginoon ay may grasya. Mahabagin siya. Pag ma-realize na natin na talaga tayo nakasala, tanggapin natin katotohanan, masakit. We will repent. I-restore natin yung relationship niyo sa Panginoon. Ano sabi niya? 1 John 1:9. Ito lagi yung misquoted. Ito lagi yung mga misuse. Ito yung mga overuse. Na itong ginagawa nila. Meron namang 1 John 1:9. Na kahit ako'y kasala, meron naman dito. No. Ito, ang sinasabi niya rito, while the consequences of lying are serious, the Bible offers a message of hope. Ito nga, na kapag tayo na-confess, He is faithful and just to forgive our sins. Alright? And ano pa? And to cleanse us from all unrighteousness. This promise assures us that through confession and repentance, our relationship with God will be restored. And we can overcome the grip of sin, including deceit in our lives. Ano ang lesson na makikita natin dito, mga minamahal? Lesson on human frailty. Parang narinig ko na ito kay sino yun? May isang senator na nakulong the frailty of a woman. So, makikita natin dito na ang human frailty and the divine grace, ano yung makikita natin? Understanding of our frailty, yung kahinaan ng tao, dito, kung i-examine natin yung mga nangyari kay Abraham, na kung saan nag-lead siya ng lie about Sarah's being his sister, or kay Peter's denial na sinasabi natin kanina, about, kasi nagpanic siya, nagkaroon siya ng self-preservation. We can see reflection of our vulnerabilities. So, nakakakuha tayo doon sa mga men of faith na yan, kung saan sila nagkasala, nag-lie, ganoon din tayo. Itong mga istoryang ito, na kung saan, it will mirror our everyday struggles with honesty and integrity. So, dahil nga dyan, makikita natin ang role of grace, na kung saan, in-emphasize ng Panginoon, na nagre-respond siya sa ating failings, if not one, immediate condemnation, but rather, it's a one grace and redemption. Okay? Grace is unmerited favor of God. Alam natin yan. It operates not because we have earned it, but because God freely gives the grace. So this grace covers our weaknesses and failures, offering forgiveness and a path forward even when we falter. It's important to highlight how God continued to work through figures like David despite his sins, and how Jesus restored Peter and used him mightily despite his denials. So, itong mga natutunan natin ngayon, kung saan itatransform tayo through the power of the Holy Spirit. Amen. May dagdag lang ako sa... Tapos na tayo. Sige, tapos ka na. Sige na, tapos. Through the Holy Spirit, makita natin na ang Diyos ay nangungusap. Sa 1 Corinthians chapter 2, tingnan natin kung ano yung sinasabi doon. Makita natin kung gaano ang
sa Diyos, tapos i-conclude natin sa 1 John. Tingnan natin kung ano yung konteksto. Para maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Lord. Chapter 2, verse 10. Nga, pababa. Okay, tingnan natin. Tingnan nyo yan. Siputan nyo. Now God has revealed them to us by the Spirit. Has revealed them to us by the Spirit. For the Spirit searches everything, even the deep things of God. So when you have the Spirit, at yung Spirit na yan, ito ay malalim na ito. That is parallelism, study of parallelism. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, para makita natin yan. Huwag natin, dahil yan, Spirit na yan, yan yung pinagubilin ni Jesus after na siya ay nag-resurrect. Nasabi niya, go into all the world and teaching them. Therefore, make them disciples. Meaning, making them disciples. Sa original yan, ay teaching them. Make them disciples. Of all nations, baptizing them. Mat the word baptizing. Dahil ang alam lang natin dyan kasi, kung minsan ginagamit doon sa formula of water baptism. But I will bring your mind into deeper meaning of that or meaning message. Which means baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. What does it mean baptizing? Derived from the Greek word baptizo, which means to immerse. Hindi tubig, wala kang makitang tubig dyan. But you have to be immersed into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, basang-basa ka sa banal na Ama, banal na Anak, at banal na Espiritu. At dahil nasa yun na yung Espiritu, yun na yun yung chapter 10, chapter 2, verse 10. Na dahil nasa iyo yung Espiritu, sabi niya dyan, for the Spirit searches everything, even the deep things of God. Verse 11. Kaya maunawaan na natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. For who among men knows the concerns of the man, except the spirit of man? Kung ikaw ay makatao, tingnan nyo yung spirit ay small. Kanina ay big spirit. That is referring to, ipag may masamang sista, makita natin yung pinagkaiba ng spirit of man at saka spirit of God. Tingnan nyo dyan. For the spirit, big is, right? And the spirit of man is small. Doon sa verse 11. So yung spirit of man, sabi niya, ang bagay lang na alam niya ay yung makataong mga bagay. So your concern ay yung mga makamundo. Kung ano yung ikakasaya mo, ikakasaya ng makabasa, yung mga pinupos mo, nasasayan tayo kung ang daming nag-likes, ang daming nag-comment, pero pala yun ay nakakasira na sa atin bilang templo ng Diyos. Kaya ang Facebook maganda yan, ngunit sa ibang dako bilang Kristiyano hindi nakakabuti. Bakit? Dahil sabi niya, tayo ay anak ng Diyos, dapat may pinagkaiba sa anak ng mundo at anak ng Diyos. Can you get the point? Madlaw ba? Dapat may pinagkaiba. Yon ang ibig sabihin ng born again Christian. So, for among men those concerned of man except the spirit of the man that is in him. In the same way, no one knows the concern of God except the Spirit of God. Kaya nga tayo nag-aaral dahil mismong Espiritu ng Diyos ngayon nangungusap sa atin para ipakita yung mali na nagagawa natin.
Kaya huwag niyong ikagagalit yan. Huwag niyong sabihin na, ako na yun. Tinatamaan ako niyan. Hindi. Si Pastor Rudy yun. Hindi. Dinadala lang tayo ng Diyos. Dinadala tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng maturity. Amen? Maturity. Kaya sa dyan, ibalik natin sa dyan, last. Yan na yung grace of God na kahit gaano kabigat ang kasalanan na nagawa natin pagkakamali, God's grace is still there. Nandyan pa rin yung presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive our sins. Meaning, lahat. To cleanse us from all unrighteousness. Lahat. So, instead na masaktan tayo, magpasalamat tayo at hingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Verse 10. Ang sabi dyan, mahina ang Biblia. If we say that we have no sin, we make Him liar and His word is not in us. Kaya the best thing to do is we have to accept. Dahil kung hindi natin accept yung pagkakamali natin, ang sabi niya, His word is not in us. Kaya if we are belong to God, we know how to realize our shortcomings. Kasali ako doon. Kasali si Pastor Eli. Kasali si Pastor Rudy. Lahat tayo, ang salitang yan ay para sa atin. Ngunit pinag-aaralan natin para sa ganun tayo ay lalago na espiritual. Kapag lumago tayo as individual, the Christ Servant Full Gospel Church ay lalago din. Amen. Amen? At kung lumago ang Full Gospel Church, Christ Servant, the body of Christ will grow as a whole. Thank you, Pastor. So that concludes our study. Napakaba. Yung nanggaling kasi sa iyo yung bakit kailangan dumaan ang Panginoong Jesucristo sa temptation. At napakalawak ng pinag-aralan natin, ang dami natin natutunan, at itong panghuli ang pinakamabigat sa lahat. Sa atin. Sa atin lahat. Yeah. Na kung saan, Jesus Himself as a man, rely on the power of the Holy Spirit. Kung siya nga ay nag-rely, bakit hindi tayo? Kaya nga yun ay tinuturo niya. Noong mga unang pag-aaral natin, ay tinuro niya doon na kung saan magiging example siya natin para yun ang ating susundin. Okay, so babalik tayo next week doon sa pinaka-main natin papag-aralan at masyado na namang bakbakan yun kung sakali. So let us all pray. Lord, salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Lord, ang tindi, Panginoon, ng mga salita mo. Napakahirap tanggapin, Lord, dahil minsan ito po ay nagtuturo sa amin ng tamang landasin ng aming buhay. Patawarin niyo po kami, Lord. Sa mga panahon na kami ay mahina. Sa panahon, Lord, na kami po ay nasway. Yes, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Alam mo po, dahil ikaw mismo naranasan mo yan. Kaya ka katawan tao upang maabot mo po kami. Maranasan mo ang nararanasan namin. So naiintindihan mo po kami, Panginoon. Kung bakit ganito ang nangyayari sa amin dahil mapakahina po ng aming katawan lupa, Panginoon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ibinigay mo sa amin ang banal na Espiritu Santo kung saan ang sabi mo, Panginoon, siya magtuturo sa amin ng katotohanan. Siya magre-restore sa amin. Siya magbibigay sa amin ng power, empowerment, O Lord, para kami po ay matuto. Kami po, Panginoon, ay lalakad na maayos. Kami po, Panginoon, ay magsisilbi sa iyo ng isang banal na katulad mo dahil ikaw ayaw mo, hindi mo kaya tanggapin ang isang makasalanan. It never be. So help us, O Lord. Tulungan niyo po kami na araw-araw kami po ay mababago ng iyong mga salita. Tulungan niyo kami magkaroon kami ng prayerful life. Na kami magkaroon, Panginoon, ng time para magbasa ng mga salita.
na kami po, Lord, ay patuloy i-convict mo ang aming mga kasalanan, Lord. Dahil yun po ang sinabi mo, ang isa sa role mo, Panginoon, bilang isang Trinity, O Lord, na isang Banal Espiritu Santo, na ikaw po ay mag-ooperate sa amin. Yes. Ikaw, Panginoon, ang magtuturo sa amin ng aming mga mali. Salamat po, Lord, sa mga pagtuturo na yan. I-restore niyo po kami, Panginoon. With your mercy and your grace. Kami po, Lord, ay isang makasalanan. At inaamin po namin yan. Lord, salamat sa mga pag-aaral na ito. Kami po ay mananahan sa iyong mga salita. Na ito po magiging gabay namin, Lord, sa aming paglakad. Alam namin madadapa na naman kami. Pero nandun ka lagi. Ang iyong grasya, Panginoon. Ang siyang muling magtatayo sa amin, Panginoon. Hanggat kami po, Lord, ay magpatuloy, humihingi, kumikilala ng aming mga pagkakamali, ng mga kasalanan, Lord, ay i-restore mo po kami. Salamat po, Lord, sa iyo lahat ng kapurihan. Pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen.